Last 3D command natin is loft. So, loft creates 3D solid or surface in the space between several cross-sections. So, kumbaga, may cross-sections ka and yung palibot, perimeter ng cross-sections, kumbaga parang binabalutan niya to create a 3D object. So, that being said, we need mga cross-sections and then ilo-loft natin sila. So, parang pwede rin itong gamitin kapag gumagawa ka ng vase. So now, let's create surfaces. Kunwari, gagawa ulit tayo ng isang jar. So, patayo. So, next is, kailangan natin pumili ng plane na parallel para sa surfaces natin. So, that plane is yung XY plane. So, that is the top plane. Since nasa world naman tayo, so, ang default na plane kung saan nakakapag-sketch ng 2D sa world axis is sa top plane. So, dito tayo mag-create ng surfaces. So, punta ako sa top plane. Kunwari, ang gagawin nating vase is, ang bottom niya is a circle. Next surface niya upward is
rectangle, then magiging polygon na hexagon. Yun na yung top. Tas dalawang rectangle in the middle. Okay, let's try. First, circle. So, any size ng circle. Next is malaking rectangle. And then, dalawang rectangle yan. Create na lang later. And then, maliit yung mouth niya. So, that's a hexagon. So, 6. So, dito lang siya. Okay, move ko siya. Naka-ortho ako. So, yan yung cross-sections ng ano ko. So, mamaya gagawin kong dalawa yung rectangle. Dalawain ko lang nga ngayon. So, dalawang beses ang rectangle. So, ngayon kailangan iangat ko siya sa front plane or dito sa sa left side plane. So, kailangan ko lumipat dun sa plane na involve yung height, which is the z-axis. So, it's either your front plane or dun sa left plane or right plane, whichever, basta parallel sa kanila. So, dito na lang sa front plane. So, from the world axis, front plane ako para maangat ko itong mga cross-sections. So, C rectangle. So, i-move up ko siya ng how much distance? Random distance na lang. Mahirap pag walang guidelines. So, lagay tayo ng guidelines. So, yan. May guideline tayo. So, hindi naman specific anong commands ang gagawin mo dito. Basta, ma-achieve mo yung requirements ng ginagawa mo. So, you may remove na ito and then i-loft na natin siya. So, ang gagawin ng loft, parang babalutan niya yung perimeter with surface.
Okay, so click the loft command, then select cross sections of in lofting na naka-order. So from this one, then next, then next, then next. So ito yung unahin natin. Then ito, then ito, and ito. Enter. Isa pang enter para ma-escape. So ito siya. Ito yung loft natin. So since buo siya, yung mga polygons natin buo, kaya solid siya. So what if broken lines yung ating mga sections? So balik tayo sa Word para makapag-drawing tayo sa XY plane. Broken lines tayo. Kumari, ganyan. Yan. And then, broken lines lahat. Broken natin lahat. Lagyan natin isang buo. Weird na. So, nandyan silang lahat. Lagyan natin ng guideline. So, vertical. So, random lang to. Kaya hindi specific yung mga yung position ng mga objects ko. Okay, nakagitna na sila. So, ito yung cross-section natin. Una, then ito, and then yung circle. So, iangat ko sila. So, kailangan kong pumunta sa plane kung saan nandoon yung z-axis para maangat ko sila. So, napunta ako sa right na plane. So, angat ko yung ito muna. I-move ko to vertically. Ngari dito. And then, i-move ko to vertically. Dito. Okay, and then, alisin ko na to. Ngayon, let's i-loft natin sila. Una itong tatlo. Ayaw niya. Hindi niya maano to. Hindi niya ma-select. So, naging plane siya. Click. Click. So, naging plane. May gray plane. So, pag in-enter mo yan, cross sections only. So, ayan. Let's try kung kaya niya i-loft to. Plane. Plane. And this one. Ito yung, sorry. Plane. Plane. And last plane. Enter. Ito yung loft niya. So, cross sections only pa din. Para ma-read mo yung cross section. So, ito yung na-generate na loft. So, always yung cross section. Yung kanina, since hindi cross section yung triangle, kinonvert niya yung mesh niya. Nilagyan niya ng area. So, dapat i-select mo yung cross sections only. Pati kapag ni-loft command mo na siya, select mo yung cross sections only. Enter, enter ka lang.